So, hello everyone. Good morning. So, bago lang po ako nag-out sa work ko. So, sa mga hindi po nakakilala, ako po pala si ah, Brad Ramon. So, welcome to my channel po. And ah, ako po pala isang freelancer. Ako po isang VA for 2 years. So, doon po sa mga hindi nakapanood ng first video ko, meron pong link sa description below. So, please po, paki-watch po nun. Ang title po is Data Analysis Skills na kailangan ng isang VA. Okay? So, for today's video, ang isa-share ko po is about data analysis establishing positive impression. Bakit po? Kasi recently may mga na-hire kami ng mga VA pero hindi tumatagal. So, yung iba 1 week lang pinapalitan. Uh, ano po yung reason? So, hindi ko alam ano exactly yung reason pero during kasi part of my job na tulungan yung mga newbie, yung mga newly hired VA, tinutulungan ko na mag-set up ng tools na gagamitin nila, ah, mag-set up ng access doon sa software na ginagamit ng client namin. So, during sa setup, may mga red flags ako nakikita and uh, yun is possible no, na naging reason bakit hindi tumatagal yung VA. And please watch these videos, mga aspiring VAs natin dyan na naghahanap pa ng clients. Napakahirap po maghanap ng clients. So yung iba kailangan mo pang pumasok ng agency para makahanap po ng client. So ako po is directly hired po ako sa isang client. So for 2 years na, same client po for 2 years na and counting. Um, so please pakitapos po ng video, napaka iksi lang po nitong video na to. And once po makahanap na kayo ng client, kailangan ingatan kasi napakahirap po talaga maghanap ng uh, ng client. So tatlong points lang po. So how to establish positive impression? Kasi kapag bago ka pa lang, under observation yung character, under observation yung iyong performance. So lahat naman ng employee under observation. Pero uh, yung mga newbie, ito talaga yung mas binabantayan, no? So mas ino-observe yung kanilang performance. And so paano ka makakapag-establish ng positive impression? So paano magkakaroon ng positive impression yung client mo sa iyo? So ito dito minsan nagkaka-conflict. So hindi ito nababantayan ng mga VAs, no? So be careful. So number one, itong uh, be transparent, no? So itong pagiging transparent kasi during the interview pa lang, you should be honest. So ano yung mga kaya mong gawin, ano yung mga skills mo, ano yung mga na experience mo, kailangan honest ka. And siguro tatanong kayo, paano kung gusto kong sabihin na kaya ko tong gawin? Syempre interview, so dapat ma-impress mo yung interviewer mo. So paano kung may nasabi ako na in reality, wala naman talaga akong ganong skills pero sinabi ko siya kasi para ma-hire ako. So ito yung advice ko sa'yo. Kung ano yung sasabihin mo during interview na in reality is hindi mo siya kayang gawin, aralin mo siya. So kapag binitawan mo yung skills na yon, dapat aralin mo siya. Dapat alam mo kahit yung basic paano yung gawin. Para kung ikaw yung ma-hire at makapagsimula ka ng magtrabaho, hindi ka magiging sinungaling. So magiging makakapag-build ng trust kung makikita ng interviewer mo na nagagawa mo kung ano yung mga sinabi mo during interview. Okay? So, be transparent. Be honest. Kapag hindi mo alam paano gawin yung isang bagay na binigay sa'yo, uh, dapat marunong ka mag-communicate kaysa iset mo yung expectation ng client mo or ng colleagues mo na alam mo paano gawin kasi nga gusto mo i-impress. Pero later on, iba pala yung output, no? So hindi maganda yung output na naibigay mo sa kanila. So it's better na during pa lang sa paggawa ng task, kung may confusion ka, nalilito ka, be transparent, be honest. So magtanong, mag-reach out,
hindi magagalit yung client mo kapag nag-reach out ka. So, and second, be responsive. So, kapag ka nag-communicate yung client mo, dapat hindi ka matagal sumagot. Kasi nga, being a freelancer, yung client natin is nasa ibang bansa. Tayo naman nandito sa Pinas. It's either work from home ka or nandun ka, may office kayo. So, hindi kayo nagkikita. So, talagang yung tiwala dapat ma-establish, no? And isa sa mga paraan para maka-establish ka ng trust, para makuha mo yung trust ng client mo is yung responsiveness mo. Kapag ba nag-message siya, nakikita mo ba agad, nababasa mo ba agad, and nakakapag-reply ka ba agad. So, be responsive. Okay? Um, so, madalas dito nagkakamali yung mga VAs natin na bago pa lang na-hire. So, kapag nag-message sa client, matagal silang sumasagot. And this is based on experience po. May mga na-hire tayong VA, no, na matagal sumagot. So, yun is red flag na din yun. And last, ito po yung last, be on time. So, be on time, kapag kami sinabing ganitong oras ka papasok, so dapat 10 minutes or 15 minutes before yung time mo, nandyan ka na, available ka na. Be on time in terms of reporting. So, dapat kung binigyan ka ng 30 minutes para gawin yung isang report, dapat masubmit mo siya. So, wag ka mag-overcommit, no? So, it's always better na mag-overperform, pero yung mag-overcommit is red flag din yun. So, ibig sabihin, magko-commit ka na isang bagay na in reality hindi mo siya magagawa. So, as much as possible, let's avoid, no, na mag-overcommit tayo. And so, be on time. Kapag hindi mo siya kayang i-meet yung deadline, make sure na 15 to 20 minutes before yung deadline, dapat ma-update mo si client mo para alam nila kung ano yung mga natapos mo, alam nila kung ano yung mga struggle mo during sa paggawa ng task. So, alam nila na kung ano yung help needed. So, matutulungan ka nila. So, it's always better to communicate pa din. Okay? So, yun lang yung mga tatlong bagay, no, dapat natin tandaan in order to establish positive impression. So, be transparent, be responsive, and be on time. So, see you on my next video kung mayroon kayong gusto malaman pa regarding data entry and data analysis. Please don't forget to subscribe and don't forget to like this video, and please po paki-comment kung ano yung gusto nyo malaman. Gagawa natin ng video next time. See you. Bye.